Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 5:06 saga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Usapang Agrikultura. Adlaw kita subong sa Biyernes, Mayo 30, tuig 2025. Mauna, bugtaw na. Good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton siniyang pagpangalagad subong aga. Sa aton siniyang mga kauturan nga mga mangunguma. Mga utod naton nga nagahimos ng ilang sining nga palamahawon, nagapangape, nagaluto sa ilang pamahaw. Tutok na dali sa aton siniyang nga pagpangalagad. Pod hibaloon ang pila ka mga uli kag talalupang doon nga mga impormasyon sa patag sang agrikultura. Welcome natin aton siniya nga partner from Department of Agriculture sa buong aga. Good morning kay Sir John Candelario. Good morning, Sir John. Good morning, Sir Janelle. Good morning sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fish folks, sa aton natin ng mga municipal agriculturists, kag mga farmer leaders across Western Visayas. Maayong aga sa aton. Dugay-dugay mangin kaupod mo naton siniyang resource person sa buong adlaw. Aton programa si Engineer Ruby Jane Octaviano, Project Evaluation Officer 3, kag members ng Regional Technical Secretariat. Paggatag sa aton sang mga impormasyon na nungod sa Administrative Circular number 3 series of 2022 on our revised guidelines on accreditation of civil society organization. Standby dugay-dugay kag gina-encourage ginaton naton mga kauturan sa pagkigbahin sa aton nga programa paagi sa inyo sini nga mga mensahe, may mga palamangkutanon kamo, greetings, malamyawon, pa-shout out kag madamo pa. Feel free to comment sa aton siniyang Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. I-accommodate nato nina ang inyo siniyang mga mensahe. Ang ano nato na ang aton signal kay Ma'am Ruby Jane. Request na to kay Ma'am Ruby Jane, no, if pwede niya makabuksan ang iya sining camera dugay-dugay kaya aton siyang i-welcome diri sa aton siniyang pagpangalagad. Dasig lang sa adlaw katapusan na kita sang sinimana sang Mayo, dalawang tulog na lang, manog Hunyo naman kita. Aton manotice naton subong ang pag-shift sang aton siniyang panahon daw medyo nag-ulan-ulan na o puli nga magpadayon ang pag-ulan-ulan, especially nga kinahanglanon gid dinhi sa aton madamo nga mga mango. Ano na sa aton siniyang linya si Engineer Ruby Jane Octaviano, Project Evaluation Officer 3, nag-member sang Regional Technical Secretariat. Welcome naton sa aton siniyang pagpangalagad. Mayong aga, Engineer Ruby Jane Octaviano, nag-welcome diri sa aton sining pagpangalagad sa Usapang Agrikultura.
Maayong aga man, Sir Janelle, maayong aga, Sir John, at maayong aga man sa aton mga tagpalamati, ilabi na gid sa aton mga pinalangga nga manguma sa aton mga kauman. Hindi na naton pagpadugayon pa kag let's talk about sang Administrative Circular 3 Series of 2022 o kunang revised guidelines on accreditation of civil society organization. Ano ang main purpose sang Administrative Circular number 3, engineer, nga gin-issue sa aton siniya nga Department of Agriculture, ma'am? Good morning, Liwat, Sir Janelle. No? Ang pinaka-main purpose gid sini ang aton Administrative Circular number 3 Series of 2022 naging issue sang aton departamento is amo ang mag-provide sang klaro kag detalyado nga guidelines para sa Department of Agriculture kag iyang mga attached agencies kung paano i-evaluate, paano i-assess ang aton nga mga civil society organization kag masigurado naton kag ma-ensure gid na qualified gid sila bilang aton ko implementers kag beneficiaryo sang aton mga agri and fisheries projects kag masigurado gid naton nga sa insakto nga pamaagi, epektibo kag efficiente ang aton partnership sa aton mga civil society organizations. Sa dugang nga pamangkot kay Ma'am Ruby Jane, Sir John. Ano naman engineer no ang aton nga mga minimum eligibility requirements para sa CSO nga accreditation nga under the revised guidelines no, especially sa aton nga mga farmers very advantaged pinili nga topic sa aton nga mga FCAs diri sa Western Visayas. Sir John, before ko sabton ang eligibility requirements, sino bala ang mga eligible nga CSOs nga maka-avail or pwede ma-accredit sa Department of Agriculture. Ini sila nga mga CSO amo ang nag-venture or may mga expertise na bala sa agricultural and fisheries programs and projects. So sila ini ang mga civic organizations, ang mga cooperatives or federation of cooperatives, mga NGOs or non-government organizations, mga people's organization, pwede man halin sa communities ang aton mga indigenous people, pwede man sa mga federation or alliances ng mga NGOs or POs, kag pwede man ang mga non-profit organizations or foundations. So sila ina ang eligible nga mga CSOs na pwede naton ma-accredit sa Department of Agriculture. So ano ang mga eligibility requirements? Mga minimum. Una sa tanan, dapat may legal existence kag presence ining CSO sa munisipyo nga gin-state nila nga address nila kag may legal sila dito nga service or area of operation. Another one, dapat may identified sila nga mga membership kag leadership kag kumbaga ang ilang nga organizational structure mapag-on. Another one, dapat may good standing sila sa tanan nga government agency nga kung sa diin nakakuha sila sang pundo or project before. Then kung gusto nila mangin co-implementer naton sa aton mga project, dapat may proven sila nga track record nga naka-implementer na sila before sang mga civil society works. Another pagit nga eligibility requirements, dapat ang mga official sining civil society organization hindi related with important degree of civil degree of consanguinity or affinity sa aton nga mga opisyali sa DA nga involved sa pagproseso sa accreditation kag sa aton nga regional director. Kag kung gusto man nila nga mga beneficiaryo lang sila nga CSO, dapat may appropriate gid nga social preparation halin sa ahinsya nga gusto maghatag sa ila sang pundo. Kadto naman kita sa validity period, engineer, no? Ano kalawig ang validity period nga ginahatag naton sa mga CSO, no, sa pag-accredit sa ila, engineer? Sir Janelle, ang effectivity sang aton accreditation upon approval sang aton regional executive director kag valid ini within 5 years. Within 5 years unless ma-revoke siya as provided sa Article 5 sining guidelines. So 5 years nga accredited sila sa Department of Agriculture. So mahibaluan naton nga 5 years, medyo dako gid na, no, malawig ina. Ano ang mga ginatan-aw abi nga mangin basihan nga i-revoke
kag ma-revoke abing ila accreditation engineer if ever nga may mga hindi sila ma-comply? May madamo kita sila nga mga grounds nga hindi sila pwede. Ang hindi na sila nga bawion sa Department of Agriculture ang ilang nga accreditation. Una-una, kung ang ilang submit nga mga documents, gin-falsify nila, kumbaga, hindi ang ilang nga mga dokumento, isa man ka pamaagi nga maribok naton ina nga mga ang ina nga accreditation kung wala sila nag-follow sa rules and regulation na naset sini nga guidelines. Another one, pwede man maribok kung na-bankrupt ang ilang asosasyon or insolvent ang ilang CSO. Then pwede man maribok or makancel ang ilang nga accreditation kung ang regulatory agency nga kung sa diin sila naka-registered nag-cancel sang ilang registration. Kag pwede man natin masuspend ang ilang registration kung nag-failure sila mag-submit sang annual reportorial requirements nga gina-required sang Department of Agriculture during sang accreditation. Sir John, sa dugang pangapamangkot kay engineer. Yes, let's go naman engineer no sa aton ng mga key documentary requirements nga kinahanglan i-submiter application sa aton ng mga CSO para sa accreditation naman niya sa ilang mga grupo. Ano ang aton ng mga key documentary requirements? Yes, Sir John, no, based sa aton nga guidelines, may 14 kita ka documentary requirements nga dapat comply sa aton mga CSO. Una-una gid ang notarized data sheet or application form, ang ina nga template or formas makuha sa aton talagtapan. Din ikaduha, dapat may certification halin sa local chief executive sang banwa nga kung din na-locate ang aton mga CSO applicants, no? Makuha sila dito sang certificate kay mayor nga in good standing sila sa community. Pwede kung hindi man pwede man nga makapangayo sila sa head sang ilang local religious organization sa banwa. O kung hindi pwede man sila makapangayo sang certification or endorsement halin sa ilang Municipal Agricultural and Fishery Council nga chairperson nga maayo ang ilang record sa musina ng banwa. Next naton nga requirements ang ilang valid mayor's permit or business permit. Then BIR registration. So dapat naka-registered sa BIR ini aton nga mga CSO. Another one, amo ang ilang certificate of registration, depende kung sa diin sila na-registered. Pwede man sa CDA, kung cooperative, pwede man sa DOLI kag SEC, kung sila Farmers Association or non-government, kung pwede man nga people's organization. Kag kung sila na belong sa aton nga mga cultural communities, pwede gid sila kapangayo sa registration sa NCIP. Another requirements no ang ang certificate of good standing or good performance halin sa government agency nga nakakuha na sila sang proyekto. So that, like for example, abi ko nakakuha ng isa ka CSO sang project sa DOLI, mangayo sila sang certificate of good standing sa halin sa DOLI nga naka-liquidate sila sang funds na ginrelease sa ilang before. Kung start-up pa lang aton yung CSO, kag wala pa sila sang mga projects and financial assistance nga nabaton, in behalf sinang certificate of good performance, mahimo lang ang ilang presidente or chairperson nga wala pa sila nakabaton, certifying nga wala pa sila nakabaton sang any government projects or financial assistance. Next nga requirement is ang notarized omnibus sworn statement, no? Diri gina-explain diri nga authorize ang ila CSO nga mag-apply sa accreditation sa DA kag ang tanan nila nga mga gin-submit nga dokumento is valid kag ang hindi sila blacklisted sa any government agency. So ini nga formas makuha man sa aton talatapan. Ready na ina ang ma-fill up na lang sila sa ilang mga data. Another one na gina-required man naton amo ang notarized secretary certificate of incumbent officers. So ang secretary sina ang maka-certify kung sino ang ilang mga current officials, current officers, ang ilang mga contact numbers. Ang ini nga documents pwede man nila mapangayo sa aton opisina ang proforma. Then ang
next nga requirements amo ang copy sang biodata sang ilang presidente kag sang ilang chairperson nga may recent nila nga photo sang ilang biodata. Then ang next amo ang amended articles of incorporation in case nga cooperative sila, articles of cooperation kag kun farmers association sila ang ilang constitution and bylaws. Then, ang next, ang financial documents. Medyo nabrubulayan ang aton kung kaysa sa mga CSO kay medyo damo sang requirements. Pero sa sininga financial documents, may 4 kita kategory, no? Kung depende ko na din na bilong ang aton nga CSO applicants. Kung start-up pa lang siya, nga just recently lang siya nakapa-registered, no need naman mag-submit siya sang financial records nila, kundi ma-submit na lang siya sang board resolution nga nag-state ng ila commitment to serve the purpose kung nga nagpa-accredit sila, kag dugangan lang nila sang business plan. Kung baga business plans, kung anong gusto nila, anong nga proyekto ang ila gusto ko sa DE, himuan nila ina sang business plan kung paano nila mapamuad. Then next na category, kung less than 3 years ka, like for example, 2 years pa lang in your association, ina-required nga mag-submit ka mo, masubmit siya sa financial statement sang year nga nag-ooperate na siya, kag kung sa year nga wala pa siya nag-ooperate, accomplishment report lang. So, kung more than 3 years naman, like for example, mga cooperatives ang nag-apply sa aton sa accreditation, ina-require din natin sila mag-submit sang 2 comparative years of financial statement. Audited na sang ating independent auditor or at least firmado sa certified public accountant. Then, kung nabilong naman sa non-profit organization o foundation sa ating applicants, ang ginapasubmit natin sila sa ila ang report on grants or assistance received and liquidated for the last 3 years. So, ang mga required sa mga documentary requirements sa financial. Iklaro ko lang, kung more than 3 years na nga ito yung CSO, gina-analyze natin ang financial performance nila. So, dapat tatlo kita ng financial indicator na gina-required per guidelines. Dapat mapasaran nila ang tatlo na ini. First, ang ila ROI. Dapat ang ROI or overall profitability nila hindi lugo sa 7%. Then, ang another naman nga pina-required ng financial indicator, ang meaning current ratio, ang liquidity nila dapat must be greater than 1. Then, another ang debt ratio nila or solvency nila hindi sobra sa 60%. So, dapat makakumply nila yung tatlong financial indicator na ini. In case man hindi nila makomply ang isa atin na sininga financial indicator, hindi nila makomply, kung cooperative sila, mangayo kita sa paid-up share capital nila. So, dapat ang paid-up share capital silang kooperatiba, 50% sa authorized share capital nila. So, kung hindi man nila ma-comply pa din nga replacement indicator ng ilang capital build-up, ina-required natin sila na mag-submit sa 3-year projected financial statement. So, kung lang taon natin, sir, may pamaagigit ang Department of Agriculture kung paano mapapasan ang aton yung mga CSOs sa sininga requirement sa financial statement nila. So, amo na sa financial statement. So, another pagit natin nga documentary requirements, amo ining declaration or disclosure of other businesses ng CSO. Ini nga template, makuha man natin sa atong kalatapan, inadeklarar dira kung ano ang mga business of operations ng aton nga aton nga applicant sa CSO accreditation. So, pirmado ina sa ila presidente ka chairperson. Another naman sa political requirements, amo ang sworn affidavit sa aton nga sang secretary sang CSO nga atong hinahambal ta kagina nga dapat hindi ang mga official sang amo sila nga CSO related sa aton nga regional director or sa aton nga regional technical committee up to the 4th degree. Then last naging dugang namon nga requirements nga internal lang sa aton amo ang FIDIS registration. Gina-encourage din namo ng CSO applicants nga
maparegister sila sa aton agribusiness and marketing division para later on kung maging enterprise na sila, mabuligan sila sa marketing sa ilang produkto. So amo sina sir ang mga eligible requirements natin sa aton ang mga documentary requirements ng aton mga CSO applicants. Kadamo-damo gigali sang mga requirements no nga kinahanglan nga ma-comply sang aton siya nga mga naga-apply sa CSO. By the way, ma'am, luyang naton mahibaluan ang role sang DA's Accreditation Committee. Kag sino bala ang naga-compose sang aton nga Accreditation Committee nga ginasubmitan no sa mga interesado to be accredited as CSO sa engineer. Good morning, Luwat Sir Janelle. Ang composition sa ating accreditation committee, amo ni tawag naton nga Regional Technical Committee, ang chairperson sini amo ang aton nga Regional Technical Director sa operation, then ang vice chairperson ang Regional Technical Director sa aton nga Research and Extension, then ang members sini amo ang division chief sa aton nga Admin and Finance, division chief sa Agribusiness and Marketing Division, kag ang division chief sa aton nga Field Operation Division. So amo sila ang 5 composition sa sininga committee. So ano ang ilang nga role sa pag-accredit? So number 1 nila nga role gina-situate nila nga ma-implementar ang mga policies nga related sa accreditation sa CSO based diri sa guidelines nga ini. Then gina-review nila ang qualifications ng documents, gina-evaluate kag gina-assess nila ang technical and financial capacity sang aton nga CSO applicants. Another pag nila nga role is mag-conduct sa ocular inspection. Upod ang Regional Technical Secretariat naga-conducted sila sang field evaluation para ma-check sa field kung bala nag-exist ining mga CSO pag may business operation gid man sa amo sila nga area. Then another nilang role is after sila makakonduct sang field evaluation, ma-deliberate sila. I-deliberate nila ang ilang findings sa field kag mag-recommend sila sa amon nga Regional Executive Director kung bala eligible ining applicants para matagaan sa Certificate of Accreditation. Then, ang last pagid nila nga rules, siguro amo inang mag-recommend later on in case gid man may suspension, in case gid man may revocation sining accreditation, sila ang ma-recommend sa aton nga Regional Executive Director after nila ma-investigate sa fields. Sir John, sa dugang pa nga mga pamangkot. Yes, regarding naman na engineer no sa pagpasiguro naman niya sa ang aton nga transparency, paano naman ang ining revised circular nagapasiguro sang transparency, accountability sa pagpili sang pila naton nga mga CSO partners in agriculture kag pila ang mga proyekto sa fisheries. So, Sir John, para masiguro gid naton nga transparent kag accountable man ang aton nga ahensya sa pag-select sining mga CSO partners, isa ka ginahimo nato is ang mandatory posting of advisory. Gina-post namon ina sa munisipyo, gina-post namon sa provincial capital kag sa DE website nga gina-invite nato ng publiko to report in case gid man may mga any derogatory records in CSO applicants for a period of 7 days. Then another one, siguro nga transparent kita is klaro ang eligibility criteria for CSOs nga gina-define diri sa ining guidelines. Kag may standardized kita nga accreditation process. Sa hanambal ko na, ga-conducted sang background investigation, financial review sang CSO applicants. Then ang ilang documentary requirements ginasigurado naton nga valid halin sa mga ahensya nga o regulatory agency nga na kung sa diin sila naka-registered. Then another one nga ma-promote naman transparency siguro is ang gina-deliberate gid sang committee. Hindi lang isa ang naga-decide kung bala eligible siya, kundi may committee kita nga naga-deliberate nga naga-situate nga ang tanan nga requirements na comply sang aton nga CSO applicants. And after that, may accountability gid ang aton nga RTC. Kay because after nilang ma-deliberate, they are preparing resolution nga ginapirmahan nila tanan
para mag-recommend sining CSO sa aton nga Regional Executive Director nga ini naka-comply kag naka-meet sa tanan nga requirements. So at least may makitaan ginaton ang balance, no? And transparency ang mga proseso na dapat ma-comply sa mga CSOs naton. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:32 sa aga. Ma-break lang kita sa makadali. Sa aton sini nga pagpanumbalik padayon naton ang aton sini nga pila pa ka mga palamangkutanon, diskusyon kaupod kay Engineer Robbie Jane Octaviano na anungod sa Administrative Circular 3 Series of 2022. Sa aton sini nga pagpanumbalik diri lang sa usapang agrikultura. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Game, 1, 2, and... Pangatuon, balikat ulo, di tapwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatan ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage.
Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa kami ng ilog, nagkakamatay ng mga isda, talangga at suso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:39 sa aga, padayon diri sa programa Usapang Agrikultura. Kaupod sa inyo, Alagad Junel Baclay. Kag sa aton siniyang partner from DA, Sir John Candelario, kag kay Ma'am Ruby, kay Engineer Ruby Jane Octaviano. Padayon kita sa aton siniyang mga palamangkutanon sa aton siniyang diskusyon. Ano naman niya, Ma'am Ruby Jane, ang mga types of projects and partnerships ang covered sa idalom sang CSO accreditation program sang DA, Ma'am Ruby? Good morning, Sir Janelle. No? When it comes sa partnership na covered sa CSO accreditation, may duha kita. Either maging co-implementer naton ang CSO or maging beneficiaries. So kung co-implementer, they will implement ang project jointly sa Department of Agriculture. Kung beneficiary, direct lang sila nga tagaan sa aton nga proyekto. When it comes naman sa project, tanan nga project naton nga nag-involve sa financial assistance or transfer of funds sa ila sa CSO, need gid na ag mandatory nga ma-accredit sila. But for those projects nga in kind, hindi ina mandatory ang aton nga accreditation. Depende na lang ina kung within mismo sa implementing guidelines ng specific project na ina-required ang CSO accreditation. By the way, Ma'am, there is sa Western Visayas, luyag natin mahibaluan kung mayara ka mo sang total number sa mga aplikante, abino ng mga nag-apply for accreditation sa bilog ng Western Visayas, mga pila ka bilog ang mga CSO accredited naton na engineer? As of to date, sir, so far may 85 na kita kabilog na CSO accredited sa Western Visayas no nagakalain-lain ina sa anom naton ka probinsya. So far 85 na ang aton accredited composed ina sang mga cooperatives and farmers associations. Kag iban may mga NGOs man kita.
So ang 85 out of the siguro damo sa mga nagpabutyag sang interest nga mag-apply supposed to be, pero ang 85 ni amo ni ang mga naka-comply, nakapasar kag nakaagi sa maid-id naton nga pag screen sa ila engineer. Damo mga nag-apply, siguro mga more than hundreds, you know. Yes, sir. So far, more than hundreds ang nag-apply. Pero amo lang ining 85 ang nakakomply sa requirements nato, especially sa financial nga aspeto sa ilang sa CSO. Sir John, sa imo pa nga mga dugang nga pamangkot. Ano naman, engineer, no, ang mga mechanisms are in place for monitoring naman niya, kag-evaluating sa performance sa pila naton ka mga accredited CSO during the project implementation. Sir John, may duha kita ka mekanismo when it comes sa monitoring and evaluation sa performance ng aton mga accredited CSO. Una, ang results monitoring, no? Ang Regional Technical Committee nagka-conduct ini sang spot inspection sa field kung sa aton mga accredited CSO, kag gina-check nila ang business operations ng aton mga CSO. Then quarterly nag-submit ang Regional Technical Committee sa Office ng Agriculture Secretary paagi sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries o the PICAF, no? Submit kita sang report sang list of accredited CSO, status sang mga project na gin-implement sang aton nga mga CSO, hanggang overall performance sang aton nga mga accredited CSO as co-implementer or as beneficiary. Then another one nga mekanismo amo ang reporting. Gina-required nato ng aton mga accredited CSO nga mag-submit every year sang ilang mga accomplishment report, ilang financial report, kag ang mga updated nga valid nila nga documentary requirements, like for example ang ilang mga business permit, ang ilang certificate of compliance sa CDA kung kooperatiba sila, kag ang certificate sa SEC or DOLE nga comply sila sa annual portfolio requirements sa amo sila nga ahensya. So amo ina ang duha, may results monitoring kita at the same time reporting. So tama gid ka importante ang monitoring and reporting, ang pag-analyze ang mga activities sang mga CSO para ngati mapabilin sila nga mangin accredited. By the way, engineer, no, luyag naton mahibaluan kung ano iya ang mga proseso nga dapat ihimuon sang CSO pananglit nga may mga yara sila sang proposal, may mga activity sila, kag halimbawa mag-request sila sang mga funding sa ilang mga aktibidad. Engineer, anong mga proseso sa bahin sang CSO kag pakadto abi sa mga proposals nila, no, in partnership with Department of Agriculture, engineer? Sir, kung may mga request sila, proposals or projects or intervention o mga activity ang gusto nila mapunduhan sa Department of Agriculture, masubmit lang sila sa letter of intent, address sa ato ni Regional Executive Director kay Director Dennis Arpia. Then, i-wrote lang ina sa atong director sa concerned programs, banner program, be it rice, corn, or high-value crops, kung isa diin propose inang CSO naton nga mangin ka-partner o mangin beneficiaryo sa aton mga programs. So kumbaga ma'am, kung may proposal sila, may separate committee kita nga naga-evaluate sang ilang mga proposal, engineer, no? Lain man ang sa naga-evaluate sang mga compliance for accreditation and sa program naman ng mga proposals sang aton nga mga CSO, engineer. Yes, Sir Janelle, no? Lain man na iya. Kumbaga, ang aton nga mga respective banner programs, may kanya-kanya na sila nga mga implementing guidelines man sa nila programa, kag isa ini ang aton CSO accreditation lang, isa lang ini isang requirements nila nga dapat kung gusto maka-avail sa CSO, dapat mapa-accredit sila anay para situate naton nga ma-ensure naton nga ang aton ginatagaan sa programa ang proyekto amo ang mga accredited kag may financial stability ng mga CSOs. Sir John, sa imo nga dugang pangapamangkot kay engineer. Paano naman engineer, no, align ang nga administrative circular sa mas masangkad gid nga government policies may kaangtanan no, sa participatory governance kag engagement naman niya sa aton nga mga kauturan.
So Sir John, kung aton nga Administrative Circular number 3, series of 2022, nag-emphasize gid ini so far sang participatory governance kag citizen engagement paagi sa pag-promote sang transparency, accountability siguro kag collaboration sang aton nga CSO sa agricultural decision making. So nag-align ini sa broader government policy siguro paagi sa pag-strengthening sang local participation. Gina-encourage naton ang local stakeholders naton, mga farmers association na mag-actively participate sa decision making sang aton nga gobyerno when it comes sa agriculture. Ga-align man ini by enhancing transparency. Siyempre sa aton nga information dissemination, ma-empowered naton sila nga mag-participal sa mga agricultural initiatives sang aton nga gobyerno. Naga-foster man ini sa accountability kay ang aton nga mga CSOs makahatag na may feedback mechanism kita kung paano mahatag or ma-enable nila ang aton nga management sa Department of Agriculture nga maging accountable sa programa nga gina-implementar naton. At the same time, siguro nag-facilitate man ini sang collaboration by encouraging sang aton nga mga partners sa CSO, ang private sectors nga provide man kita sa multi-stakeholder engagement when it comes sa policy making sa aton gobyerno sa agriculture nga sector. So importante gid ang feedbacking, dapat interactive gid ang mga miyembro, officials ng CSO sa paghimo, pagdihon sa mga initiative kag sa pagpalabot sini sa Department of Agriculture, no. By the way, engineer, luyag ko lang mahibaluan, ano naman ang role diri sa mga LGUs? We know nga aton nga mga CSO located abi sa mga kabanuhanan. Ano ang mga sarang nga mahimo sang aton nga mga tagsa ka LGUs sa paghimo sang ilang mga proposal, ang coordination nila halimbawa sa mga munisipyo nila, dapat gina-monitor gid sila sang mga kabanuhanan na engineer? Yes sir, may dagko din nga role ang aton nga local government unit, especially ang ilang Office of the Municipal Agriculturist, no. Sa na-mention ko kagina, may requirements kita ang ginapangayo nga dapat endorse gid sila, may certificate of good standing halin sa municipal mayor nga ina nga asosasyon, maayo ang iyang records dira sa banwa. Kag simpre ang aton municipal agriculturist dako man ang ilang role nga buligan sa pag-comply sang requirements kay sila mismo ang nakabalo sang standing sang ilang mga farmers organization sa ilang kabanuhanan. So halimbawa if ang isa ka CSO hindi paghatagan sang recommendation sang LGU, daw masiling naton nga probably hindi man mag-grant ang ila sining accreditation daw kasubong sina engineer, no? Yes sir, kung medyo kumbaga hindi gid man maayo ang ilang records when it comes sa implementation sa mga project, sa mga pundong ginrelease sa ila, wala nila liquidate. So may say man ang aton government, aton nga local government units kay sila mismo nakakilala sa sina ang asosasyon. Kay parts ang requirements nga ginatan-aw nga masubmit nila sa bahin sang aton sining accreditation committee. Sir John, may dugang pa ikaw nga mga palamangkutanon bago naton kuhaan sang final message si Ma'am Ruby. Sir John, go ahead. Any advisory o kung panugyan na lang siguro engineer, no? Especially sa aton ng mga asosasyon, sa aton ng mga cooperatives, sa aton ng mga farmers nga gusto man niya o kung may plano o kung may tuyo nga magpa-accredit naman niya sa aton nga talatapan. So Sir John, sa aton nga mga farmers associations nga gusto, may interest nga mangin accredit, kag mangin partner, ma-accredit sang DA para mangin partner o co-implementer sa aton mga projects, kabay pa nga maayos ninyo una-una sa tanan gid nga usually amo na encounter dira sa financial aspect, no. So kabay pa nga ma-strengthen nila ang financial nila kay number one, inakaiba yung requirements do kahapos man lang natin ma-comply pero so far dila din sa financial. So if possible talungon nila ang ilang financial records when it comes to operations and services ang ilang asosasyon. Na-mention ni mo, engineer, ang about ang financial reporting as part of transparency
if ever nga may arasing mga daw questionable kay ti gina-evaluate ini ninyo kag ginatan-aw gid ini ang performance is very important para nga ma-sustain ang mga programa bisan pila sang CSO kag ilang mga proposal. Ano ang kalabanan nga mga nakita ninyo nga challenge sa part sa mga CSO sang ila siniya nga pagpa-accredit abi ma'am kag ang mga reason sang iban nga daw hindi sila makapadayon. Anong mga na-common nga nakita ninyo, engineer? Usually so far, sir, okay na sa mga kooperatiba naton kay they are financially stable. Nga mga required ginayasan CDA nga every year mapa-financial sila mapa-audit sila sa ilang financial records. Pero sir, na-observe namon sa mga farmers association, medyo kulang ang capacity sa natin farmers association sa pagpreparar sa mag-keep track or sang ilang financial records. So usually nabudlayan kami dira sa financial sang aton nga farmers association. Pero so far sa cooperative sir, nami ang ilang financial records. Ano ma'am ang mga daw masiling naton nga intervention and assistance abi sa part sang DA para nga daw masiling naton nga magiyahan naton, mapapag-o naton kag mabuligan naton abi ang ini nga mga struggles usually sa mga CSOs naton, just like sang imo sinina mention nga daw ang kabudlayan may gid kabudlayan compared sa mga kooperatiba naton ining mga pila ka mga farmers association. May mga ginaano naton sila, may mga may gina-guide naton sila, ginapaidalom sila sa orientation or paano naton sila gina-back upan abi ma'am? Sir, so far sa mga applicants namon lalo na sa mga farmers association nga medyo hindi gid naman ayo ang ilang financial record, ina-include namon sila ang aton nga agribusiness and marketing division na usually nagakandak sa mga training or capability building sa record keeping, sa financial literacy. So nagakandak kita sa training kag gina-invite namon ila ng mga farmers organizations, farmers association para ma-enhance ang ilang kapasidad sa pagpreparar kag keep track sa ilang financial status. Finally, ang imo na lang nga mensahe, Engineer Ruby, salamat gid sa imo time nga ginhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kag we hope nga damo gid sang natun-ano ang aton sinipila ka mga mangunguma subong iya nga aga sa aton siniya nga topic. Ang imo siniya nga katapusan nga mensahe sa aton mga tagpalamati kag mayara ikaw sang luyag nga mga pasalamatan. Go ahead, Engineer. So, salamat din sir sa kahigayunan na ginhatag nyo sa amon nga ma-disseminate namon ining informations kung paano mapaka-accredit ang aton mga farmers organization sa Department of Agriculture para mangin ka-partner naton sila sa pag-implementar sang aton nga mga agri-fishery projects. Kag gina-encourage din namon ang aton nga mga farmers association nga feel free nga magkadto sa opisina kay buligan namon kamo kung paano kamo mapa-accredit. Naghahatag kami guidance ilabi na gid sa financial records ninyo. Kapay pa hindi ko magkahuya sa pagkadto sa amon talatapan sa regional office. Kagi in behalf sa amon ni regional director, si Director Dennis Arpia, ang amon members ng amon regional technical committee, nagpasalamat din kami nga kinbuligan mo man kami sir sa pagbulig disseminate yung information para ma-ensure kami ang mga proyekto nga amon ihatag sa mga farmers na napaagi namon sa mga may good standing kag established nga mga civil society organization. Thank you, Engineer, sa imo siniya nga mga panugyan kag importante nga mga impormasyon nga na-relay paagi sa aton siniya nga programa sa aton sini nga mga mangunguma. Sir John, sa imo siniya nga final message. Thank you gid sa aton nga katapo sa Planning, Monitoring and Evaluation Division ang aton nga PMED sa DA Western Visayas sa pag-upod sa aton subong semana sa aton programa sa usapang agrikultura, especially sa aton nga Division Chief si Attorney Rolin Asuncion nga nagbulig man patigayon nga maka-conduct ito sa interview sa mga personnel sa PMED kag I hope nga naging mabinungahon ang aton pag-istoryahanay sa aton talang mga tagpalamati
na nakakuha gid sa significant ng mga information, especially sa pasiguro yang pila natin mga organization, pila natin mga proyekto nagatupa gid sa aton ng mga stakeholders kay sa aton ng mga beneficiaries. Madamo nga salamat Sir John Candelario sa imong sining mensahe and sa aton nga mga nangin speaker sa subong nga semana. So kabay pa nga damo kita sa mga natun-an mga impormasyon tuhoy sa aton nga nangin na topiko. Tagaan ta na isang gamay nga kahiginan ang aton nga mga Facebook live viewers nagatanaw sa aton subong nga aga. Sir Emerson Ogatis, good morning kay Sir Emerson. Kay Ma'am Kuni Carillo, good morning. Kay Sir Paul Andrew Hela Villeta. Kay Sir Stephen Nierves. Sa tanan naton nga mga FB live viewers, salamat sa inyo sini nga pag-upod kag pagpamati kag pagtutok diri sa aton sini nga programa sa usapang agrikultura kada aga. Mabuhay ang aton sini nga mga mangunguma. Pagpakita gid nga ang aton sini nga Department of Agriculture, ang aton sini nga gobyerno ulikid gid sa aton sini nga mga mangunguma. Nagpadayon kamo sa pagtutok diri sa aton sini nga pagpangalagad sa dason pagid naton nga mga topics next week diri sa aton sini nga programa. Wala na kita sa tiyempo diri sa aton sini pagpangalagad. Ako na gid lamang ang inyo alagad, Janelle Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless. Iloy. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo
Radyo Pilipinas.